Ang munting kordero na nagsinungaling. Si Lenny ay isang malambot na tupa. Nakatira siya sa maulap na meadow. Gustong-gusto ni Lenny ang maaraw na araw at naglalaro sa damuhan. Ngunit hindi niya gusto ang mga gawaing bahay. Isang umaga, nagtipon ang mga hayop. Araw ng paglilinis noon sa parang. Kailangang tumulong ang lahat. Ayaw pumunta ni Lenny. May sakit ako, sabi ni Lenny sabay ubo. At ko, masakit ang tiyan ko. Wala akong magawa ngayong araw, at ko. Nakaramdam ng pag-aalala ang mga hayop. At ko, nako, magpahinga ka, at ko, sabi nila. Nang makaalis sila, tumakbo si Lenny sa mga burol. Gumulong-gulong siya sa damuhan at kumanta. At ko, ito ay mas masaya kaysa sa paglilinis, at ko, tumawa siya. Nakita ni Ardelia si Lenny na naglalaro. Hindi ba siya may sakit, pagtataka niya. Tumakbo siya para sabihin kay Fox. Dumating si Fox dala ang kanyang salamin. Nagtago siya sa likod ng puno. Si Lenny ay tumatalon at tumatawa. Kumunat ang noo ni Fox at umiling. Nang gabing iyon, bumalik ang lahat. Malinaw na nagsalita si Fox. At ko, nakita ko si Lenny na naglalaro habang naglilinis kami, at ko. Natahimik ang parang. Bumaba ang tingin ni Lenny. At ko, gusto ko lang maglaro, at ko, bulong niya. Hindi ko sinasadyang magsinungaling. At ko, pinaalala mo kami, at ko, sabi ni Kuneho. At ko, at naglinis kami nang wala ka, at ko, dagdag ni Bear. Walang salita si Lenny. Sa loob ng maraming araw, walang nagsasalita kay Lenny. Mag-isa siyang nakaupo sa ilalim ng malaking puno. At ko, nasaktan ko ang kanilang damdamin, at ko, naisip niya. Sinubukan ni Lenny na tumulong. Pumitas siya ng mga bulaklak para kay Kuneho. May dala siyang mga libro para sa owl. But still, nanatili silang tahimik. Isang araw, tumayo si Lenny sa isang bato. I'm sorry, malakas niyang sabi. Nagsinungaling ako kasi tinatamad ako. Nangangako akong gagawa ako ng mas mahusay. Nakinig ang mga hayop. Tumango si Fox. At ko, salamat sa pagsasabi ng totoo ngayon, at ko, sabi niya. At ko, iyon ang unang hakbang, at ko. Dumating muli ang araw ng paglilinis. Si Lenny ang unang dumating. Nagdala siya ng mga wales at merienda. Magtulungan tayo, ngumiti siya. Si Lenny ay nagwalis ng mga dahon kasama si Kuneho. Naghugas siya ng mga bato kasama si Bear.
Kinanta niya ang isang masayang himig. Sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Niyakap siya ni Squirrel. Atko, nagbago ka na talaga, Atko, sabi niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sagot ni Lenny. Muling nagtiwala kay Lenny ang mga hayop. Naglaro sila at uminom ng tsaa. Hindi pinalampas ni Lenny ang isang gawaing bahay. Nais niyang panatilihin ang kanilang tiwala. Mula sa araw na iyon, nanatiling tapat at mabait si Lenny. Nagsumikap siya sa kanyang mga kaibigan. Nagniningning ang maulap na meadow. Kahulugan ng kwento. Itinuturo ng kwentong ito na ang pagsisinungaling ay tila madali, ngunit nakakasakit ito ng iba at nakakasira ng tiwala. Ang pagsasabi ng totoo ay nagtatayo ng mas matibay na pagkakaibigan at nagpapagaan sa iyong puso. Mga tanong ng magulang. Bakit tumigil ang mga hayop sa pagtitiwala kay Lenny? Ano ang ginawa ni Lenny para mabawi ang kanilang tiwala? Mga posibleng tanong ng bata. Bakit ayaw tumulong ni Lenny sa araw ng paglilinis? Paano nalaman ni Fox na nagsisinungaling si Lenny? Ano ang naramdaman ni Lenny nang hindi siya pinansin ng kanyang mga kaibigan? Ano ang dahilan kung bakit muling nagtiwala ang mga hayop kay Lenny? Ano ang gagawin mo kung magsinungaling ang kaibigan mo?